Choco cake balls po na tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Sa mga home bakers dyan na nahihinayang sa mga pasobra, sa mga cakes nila, na hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila, yung iba na itatapon na lang, eto na ang perfect na solusyon para sa inyo. Amazing! Bali, ang unang-unang gagawin natin ay dudurugin muna natin ang mga tira-tirang cake na nagawa ninyo. Pwede ito sa kahit anong flavor ng cake na nagawa ninyo para walang tapon, 'di ba? Sayang din kasi kung pagsasama-samahin ninyo. Pagkatapos yung durugin yung cake, lagyan niyo siya ng whipped na whipping cream. Yan kasi yung mag-a-act parang pandikit sa cake ninyo. Kasi kung hindi natin siya lalagyan ng ganyan, kapag binilog nyo na yung cake, may tendency na mawasak siya, lalo na kapag kadadagdagan natin ng chocolate. And dagdag pasarap na rin ito sa cake ninyo. Tapos mix-mix nyo lang hanggang sa makita rin nyo na parang nagdidikit-dikit na nagfo-form na yung inyong cake. Pag sa tingin nyo okay na, pwede kayong gumamit ng ice cream scooper or kutsara or pwede namang kahit kamay na lang. Bahala na kayo dyan. Tapos, i-shape nyo lang siya ng bilog, paikutin nyo lang sa pala ninyo para magpantay-pantay ang pagkakabilog niya. Pwede nyo rin itong i-weigh kung meron kayong weighing scale para naman pantay-pantay ang gawa nyo. Pero kung wala naman, okay lang yan. Tansya meter lang yan. Hindi naman siguro susukatin ng mga customers yan, di ba? Medyo matrabaho lang itong part na ito pero at the same time nakaka-enjoy din siyang gawin. Kasi 'di ba, imaginein mo, patapon na sana 'to, pero masarap pa kasi 'yan, lalo na kung na-freeze nyo or na-chill ninyo overnight or 2 days. Yan kasi yung pinakamasarap na days na makakain mo, yung chocolate moist cake. Compared mo dun sa as in super duper freshly baked. Tapos gagawin mo pa siyang bola na parang kalasa niya yung kalasa niya yung munchkin ng Dunkin Donuts. Ayan. So, nag-melt tayo ng dark chocolate at ng white chocolate. Yung white chocolate natin is ACC Baking white chocolate, and then yung brown chocolate natin is yung Beryl's na dark chocolate compound. Ayan. Tapos, i-chill nyo muna ng 30 minutes to 1 hour yung cake balls na finorm ninyo para kapag lalagyan nyo na siya ng chocolate, madali na lang siyang mag-set. Ayan. So, ganyan ako maglagay or mag-coat ng chocolate sa mga cake balls natin. Yung iba sinasawsaw nila yan, pero kasi kapag tinatry kong isawsaw, humahalo yung parts or crumbs ng cake nun sa chocolate natin. Hindi na siya magandang tingnan. Nagiging rough yung texture ng chocolate natin. So, kaya ganyan ang ginagawa ko. Tinidor ang gamitin natin para yung mga excess is bumalik lang dun sa pan natin at magamit pa natin. Medyo bilisan lang natin ang pagkilos sa pagko-coat ng chocolate sa mga cake balls natin dahil mabilis itong mag-set. Kapag hindi pa kayo satisfied doon sa first coating ng paglalagay ninyo ng chocolate, lalo na kung white chocolate yan or colored, pwede nyo kasing kulayan yan kung gusto nyong i-match sa mga theme. For example, red pag Valentine's Day, green pag Pasko, ganyan. Hanggang sa makuha ninyo yung kulay at kapal na gusto ninyo. Pero kapag brown chocolate, okay naman na yan kasi hindi naman na makikita talaga kung manipis or makapal yung coating ninyo. Bahala na kayo, diskartihan nyo na yan. And kapag nakikita ninyo medyo kumakapal na yung texture ng chocolate ninyo, umpisahan nyo na siyang initin ulit para mag-liquidify ulit siya para hindi kayo mahirapan at hindi siya mamuo-muo doon sa chocolate balls ninyo. Kasi pangit kasi siyang tingnan, lalo na pang benta ito. Ayan, ilang seconds lang yan, magsaset na yan at kapag nag-set na siya, pwede na kayong maglagay ng drizzle. And design, kung gusto nyo lagyan ng sprinkles yan, pwede din yan. Or edible glitters. Bahala na kayo kung paano mag-design. Pero ako kasi mas prefer ko talaga yung mga simple design lang. And para presentable lang siyang tingnan at malinis tingnan. Mukha lang siya maduming tingnan dahil sa mga kalat-kalat niya. Huwag nyo palang kakalimutan na lagyan ng wax paper yung tray ninyo or pinggan ninyo kung saan nyo man ipapatong and designan itong choco balls ninyo para hindi siya dumikit at hindi kayo mahirapan magtanggal maya-maya kasi nagsaset yan, tumitigas yan. Tapos kapag nag-set na siya, ilagay nyo lang siya sa cupcake liner. Pwedeng 1 ounce, pero ako mas prefer ko gamitin itong 2 ounce kasi mas maganda kapag mas malaki yung liner natin kaysa nagsisiksikan yung ating mga choco balls doon sa liner. Kasi ang purpose ng liner na yan is para hindi siya messing tingnan lalo na kapag kakainin. Ayan.
Sa packaging naman, ayan, eto, pwede siya yung ganito kaliit na box, parang yung sa mini donuts natin. Naglagay ako dito ng 3, pero actually, kasya dyan yung 4. Bahala na kayo. Tapos, pwede nyo tong ibenta siguro mga 80 to 90 pesos or 70 pesos. Kasi pure chocolate yan. Medyo pricey yan. Tapos lagyan nyo na lang din ng ribbon and ng thank you card or Happy Valentine's Day card. Ayan, bahala na kayo dyan. O diba, ang simple niyang tingnan, pero at the same time, elegant siya. Perfect talaga siya pang regalo. May chocolate ka na, may cake ka pa. At ito naman yung packaging natin para sa 12 pieces or 1 dozen. Mas maliit itong box na to compare doon sa box ng pang 1 dozen na mini donuts. Ayan, kasyang-kasya yan sila. At napakaganda nilang tingnan, no? Diba? Perfect na perfect talaga. Ayan, ito naman pwede nyo tong ibenta ng 200 hanggang 250 pesos. Pero kung mas mura naman yung ingredients ninyo, kahit 180 pesos, pwede yan. O diba, bunggahan? Meron ka na namang isa pang perfect na pang negosyo. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!